kanina kasing umaga, talagang nag-aabang tayo, no? Naririnig lang natin ang sinasabi, meron nga daw impeachment na pag-uusapan. Pero yung mga kongresista na nakita natin, papasok doon sa North Wing, kasi doon sa Romualdez Hall nga sa second floor, yung sinasabing focus o yung meeting, lahat sila, Tikom, hindi raw nila alam kung ano yung pag-uusapan. Pero finally nga, umugong ng umugong na nagkakaroon na ng pirmahan hanggang sa naririnig na natin na naka-reach na sila ng mahigit pa, 200, no? Dapat nga 102 lang, enough na yon, pero 215 pa pala yung nakapirma doon. So doble pa yun nung kinakailangan niyang bilang. At kanina nga, no, talaga nga nakausap pa natin yung isa nga, nastata yung prosecutor, si attorney at mga lawyers yung mga yan. Etong si Congressman Lawrence Defensor, at sinasabi niya na solid, no, mayroon silang malakas na kaso. No, naniniwala sila na talaga na mga may laban yung kanilang kaso, very strong case for impeachment. Sabi niya, I am confident that we have a strong case for impeachment. Yung ebidensya nga raw mismo, nanggaling na rin doon sa respondent, no? May grave and serious offenses. At I don't know kung nakuha nyo na rin, no? Kung may kopya na kayo ng mismong firma, doon, anong mismong complaint at sinabi nga doon, no? Yung mga pinagbatayan, ano yung mga allegations nila. Yeah, dito gusto sa kanila. malaman ng kababayan natin, Marian. Ano yung pinagbatayan? Yan. Yung aning na articles of impeachment, inilatag na nga yan laban sa Vice. Kabilang dyan, yung umano'y plano nga ni VP Sara na ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady, at si Speaker Martin Romualdez. And then yung rason nga nila na dapat nga ma-impeach si VP Sara dahil nga doon sa umano'y paglulustay nung higit 612 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina both sa DepEd and sa OVP. Meron din silang nilatag na yung corruption nga and bribery o panunuhol sa DepEd. May kinalaman din daw si VP Sara sa extrajudicial killing bilang nung naging alkalde sa Davao City at inaakusahan din siya nga na sangkot sa destabilisasyon ng gobyerno. Yan yung 6 na articles of impeachment na inilatag nitong Kamara nga ng mga pumirma para sa ika-4 ito, no? In-archive nila yung 3 naunang impeachment complaints kasi nga na siya multi-academic na pirma na, transmit na sa Senado. So yung 3 na naunang complaint in-archive na at ito na nga yung ika-4 na complaint ang itinransmit sa Senado. Pero, mga almost 5 p.m. dumating doon Secretary General Reginald Velasco sa Senado. Nasa Senado na. Yes, pero i-transmit na siya agad. Okay, nandun na. Oo, okay. Maan, background lang, nakausap niyo ba si Congressman Sandro Marcos? Bakit siya yung nanguna sa pagpirma dyan? We're wondering kung may kinalaman ba yan dun sa unang nabanggit mo na banta laban sa buhay ng kanyang mga magulang? Nako, masayan nga yung dapat nating matanong at hinahagilap natin siya bago pa mag-umpisa yung sesyon. Nagbantay tayo sa rear entrance, di ba? Pati dito sa labas, hindi natin siya nakita. Tapos natin tanongin, no, alam ba to? May basbas ba to ng Pangulo? Kasi mismong si PBBM nagsabi na wag nang ituloy eh. Alam nga namang nag-defy sila, sarili niya pang anak at saka pinsan. So, yun nga, no? Ano kayong meaning nito? At siya pa yung unang lumagda. Papakita ba ito dito sa mga kapwa niya kongresista na ako yung unang pumirma, ha? To be fair, para lang fair tayo, Marian, yes. Meron bang mga nakipag-usap yung hindi naman pabor doon sa pagpapa-impeach dito kay VP Sara? I understand. Alam ko parang meron na ring pahayag, ano? Si Pulong. Ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Representative Paulo Duterte. Maliban sa kanya, Maan, meron bang nag-express, for example, along the question of course, we know na may mga Marcoleta. Yes. Like, nag-express about legality or pagiging unconstitutional nitong reklamong to. Meron bang nag-express sa mga ganon? Dire-diretso lang talaga, no, yung kanina, yung nangyaring impeach, yung pagsalang sa plenaryo. Talagang dire-diretso lang. Yung unang sinalang, medyo actually ang tagal bago nag-start eh. Diba usually 3 p.m. on the dot yan nag-uumpisa agad? Hindi ganun yung nangyari kanina eh. May inihintay natin magkaroon ng quorum. Kung marinig nyo may tunog eh. Pag bago so parang ang dating na is hihintay. Magkaroon ng quorum na parang tinatawag na yung mga kongresista na pumasok na nga sa plenaryo. Matagal natin narinig yung tunog na yon. Tapos until suddenly nga past 3:30
inumpisahan na at yun yung binungad. Curious Yun yung eh. Marian, curious yung mga viewers because they were glued sa TV o kaya sa live stream na mahaba yung mga pause or suspension in between nung pagbasa nung impeachment. Ito'y nagpupulong ba sila noon? Nakikita mo ba kung nagpupulong pa ba sila noon or bumababa pa ba si speaker doon sa floor para kausapin yung mga kongresista? Hindi, parang hindi naman, yung suspension parang a few minutes lang. Pero yun nga, para basahin lang yung susunod. Kasi di ba nag-suspend after nung in-impeach na siya. Ngayon, couple of minutes na suspended, doon na nga binasa. Inubot lang din yung pangalan kung sino-sino nga itong mga mambabatas, mga abogado na mag-represent o magiging parte nitong prosecution team na harap na doon sa Senado na impeachment court. Maan, ano yung naging general mood dyan sa House of Representatives? Anxiety ba? O victory ba? Dahil karamihan sa kanila, pumirma naman dyan. O ano yung mood? Kita natin, narinig naman din natin palakpakan. May nakita tayong mga nagkakamayan. Pagkatapos yung pagdeklara nga na impeach na si VP Sara dito sa Kamara. Siyempre nga, kanina nakausap din natin, yung isa sa nag-file, si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, isa siya kasi sa mga unang nagkain, nag-endorse, at sinasabi niya talagang nagsisimula na nga raw yung reckoning sa mga Duterte, nagsisimula na yung reckoning sa yung kanilang abuses sa posisyon, sa yung nga kaban ng bayan, and malapit na raw yung due date si Sara Duterte. Yun yung pagkakasabi. Maan, kayo ba mga Congress reporters, natunugan nyo na to na ngayon gagawin itong impeachment? Honestly, alam mo ba, kasi, di ba sa tagal ng pagbabantay natin, December yan, unang linggo, may nag-file na ng impeachment complaint, so sunod-sunod yan, 3 agad, December. Pero nawala Mapapansin mo, kasi nagkaroon ng mga messages si Pangulong Bongbong Marcos, may mga pahayag siya, may statement siya na, he'll not now. So, ang dating sa amin is really, mukhang talaga wala ngang oras, kasi yun din ang paulit-ulit pag kinausap mo ang mga Georgie, mga miyembro ng mga leaders ng majority bloc, lahat sila pare-pareho ng sinasabi. Hindi pa namin nababasa, hindi pa namin nakikita yung complaint, lahat sila. Sabihin nila, wala nang time kasi mag-election na, mga kampanya magiging busy. Hindi lang kami sa Kamara, pati sa Senado. Until kahapon, may naririnig tayo na, may nagpipirmahan na raw. Pero, kaninang umaga na din natin talaga na kumpirma sa mga sources, yun na. Ang nangyari pala, ayon sa isang source na kausap natin, kagabi pa lang, nagpirmahan na, 11 silang pumirma. Tapos sina ni Speaker Romualdez. Tapos itinuloy nga ngayong umaga doon sa sinasabing ko. Hanggang sa nakaabot na sila ng 215 na nagda.